Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 9:19. Ang Syudadano sa BBS 91.9. Ang atugang maray na aga po sa Indocabosal daw po tabi kita kunyan kan Miyerkules sa asin mga tugang pizza 3 Disyembre naman yan Pizza 5 na po kita kan bulan kan Nobyembre 2025. Yaon dyan kay Baranta sa Engineering Department si Sir Stephen Pabis, Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Mga tugang sa pangaran kan regular host kan programa nga Syudadano chairman kan KBP Camarines Sur asin station manager kan BBS FM Naga si manager Bibot Kalia. Kita po ang temporaryong mag-iirimanan na digdi po sa laog kan na programa mga tugang. Ano po, duman sa mga kababayan ta. Bueno, mga tugang sa tuya pong mga impormasyon natatawan tanin atensyon ngunyan. Kumusta pala na sa tuyang mga kababayan kumusta sa tuyang mga kababayan pasalamat kita sa mahal na Diyos magsirimba kamo si mga Katoliko magsirimba si iba na reliyon na saramba kuya na mga tugang nakaagis sa tuya si bagyo nilampasan kita grabe si distroso kaniyo pong bagyo na uminagi sa tuya mga tugang asin grabe man may nakasunod na naman ni sarong bagyo na sabi pwede po dahil maging super typhoon kaya duman sa mga kababayan ta ang pinakamaray kani mga tugang magsirimba dahil malingaw magarang sa mahal na Diyos man ang reliyon nindo man ang sikta na kinakabalian ni na kaan sa indong pamilya magduruman sa sambahan nindo tanganing magarang magpasalamat sa mahal na Diyos arangon na ini yung panibagong bagyo na sinasabing makusog mga tugang dahil magtama sa tuya dahil mag-agi digdi po sa tuyang lugar grabe ang distroso mala nga nita iniyo pong bagyong Tino yaon ngunya naglalamasa duman po sa parte mismo kan Palawan duman naglalamasa sa parte mismo kan Palawan iniyo pong bagyong Tino iniyo pong sarong tulay duman sa barangay kan Bukana sa El Nido sa Palawan mga tugang hanging bridge ini halabaon agihan ini kan mga tao agihan kan mga tao asin ibang mga light vehicle so buminagsak na partner kabanga kasi tulay gaba na bagsak na sa salog darayang kan kusog kan duros ang nakadali bako pamanin kuya ni halang kaw ini mga tugang bako man itong tubig kundi duros nakapabagsak digdi po sa hanging bridge na ini duman sa barangay kan Bukana sa El Nido sa Palawan aros si kabanga kan tulay nagarampaog mga tugang kaya grabe sobra-sobra na distroso na pinagadadara kaniyo pong bagyong si Tino mantang papaluwason na digdi po sa satuyang nasyon sa Pilipinas sa mga tugang si Cebu ay kunilingon mo Cebu grabe po distroso na pinagadara
duman po sa Cebu. Garo man lang itong nangyari digdi sa tuya itong bagyong Christine. Inaaratong mga lulunadan ang mga bihikulo. Si mga tao nagalat ka na rescue yao na sa indang mga atop. Yao na sa atop hahalat na ma-rescue. Ninuli ka na naglangkaw po si tubig mga tugang. Talagang grabe. Iniyo pong distroso na pinagdara po kaniyo pong bagyong Tino mga tugang. So may papalaugon pang bagyo, may papaabuto na naman na bagyo mga tugang. Ining si Juan masakito ninitaan na sabi mga tugang pwede da ining maging super typhoon. Kaya duman sa mga kababayan ta pinapahanda ta na mga kababayan ta, no? Ta pwedeng mamati ta da iniyo sa masurudod na mga aldaw. Aldaw kan Sabado mga tugang pwede nang makuyanta ini. Pwede ta na ning mamati iniyo pong iniyo pong nasambit na pong raot ka na panahon. Kaya duman po sa mga duman po sa mga kababayan ta mga tugang taga preparar na taga preparar na tangani pong digdi nakahanda kita ano man na kakabtan kaniyo pong bagyong si Juan preparado na kita mga tugang makusog ini pwede dan ining maging super typhoon. Sabi kaninya sarong kababayan ta walang kwenta ang pira sa kayamanan mo kung wala kang oras at panahon sa Diyos na may-ari ng buhay mo. Pahingi lang po ng amen. So sabi kaniyong kwenta, mayo ang kwenta na kwarta. Bueno, so iyan na mga tugang pinag-recall mi lang kamo duman sa mga kababayan ta. Tapasalamat kita duman sa mga kababayan ta taday po kita na distruso day kita inagian kaniyo pong bagyong si ining bagyong si Tino mga tugang kaya duman sa mga kababayan ta taga arang sa mahal na Diyos taga sirisimba si day lamang nakakamati na magsimba mga tugang aram tama na gabus nangangaipo kinakaipuan na prepararan man sa diri ninda kinakaipuan na sa panahon kaya ngunyan na dapat nagpupursigi ka kaya mga kababayan ta haros siribot-sibot sa kada aldaw sa paghanap po ka na ikakabuhay ninda susuporta sa buhay ninda ta grabe po talaga na pagtius ngunyan so ninuli po kayan ninuli ta permitan sa nang pinag-iisip sa tuyang buhay napapaglingaw na sa tuyang mga kababayan napapaglingaw na sa pasalamat asin na pagsimba mga tugang so sarong bisis man lang yan sa sarong simana anahagad ka na sa tuyang mahal na Diyos na dapat nakikipag-ulay kita nagsusungko kita sa mga simbahan, sa mga kapilya bako man lang mga Katoliko ang kinakaipuan kay gabus na sikta ning reliyon dapat po day napapaglingaw sa mahal na Diyos sa mga tugang. Bueno, digdi daw kita sa satuyang mga impormasyon na mga tugang. Sa satuyang mga pag-uurulay-ulayan na ngunyan pong pagka-aldaw apuera kaniyong sa bagyo data naman po talaga yan, data yan may ibitaran yan na mga tama ka na mga bagyo talagang gibo yan na natural yan by nature yan kalamidad na yan na mga tugang bako yan na gibo ni na tao kaya masakit-sakit yan so sulaminting gigibunta dyan mag-preparar magdangug sa mga bareta tanganing permi kitang updated sa mga bagay na yan. Bueno, may mga tugang sa satuyang pwedeng pag-urulay-ulayin nyo na pagkaaga. Iyo po mga tugang sinasabi
pwede pala na hagupon, ano, posible subot na maisampa na kan Office on the Ombudsman, iniyo pong mga kaso laban po naman sa mga sangkot sa mga maanomaliyang flood control project sa parte mismo kan Sandigan Bayan. Ano, sa pizza 11 po yan kan bulad ni na presente. Kung ihilingon ta, ini kaya dati ini pizza 14. Ang sabi ninda pizza 14, pwede po na nga isampa ang kaso. Alagad nagbago ang dalagan ang posibilidad mapapaamay ang pagsangat ni na kaso duman po sa mga persona na involved po digdi sa sinasabi niya itong maanomaliyang flood control project. Ano po, sabi po yan kan Ombudsman. So ang kasong ini, pwede na pong darahon sa Sandigan na Bayan sa maabot na pizza 11 kan na Nobyembre. Iniling ko ang 11 sa Martis na. Ano? Aros-arong simana na lang. Yan basado po yan kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla na nagsasabing matatapos na ngunya na simana mga tugang, iniyo pong pag-resibi kan mga counter affidavit kan mga sinasabing mga akusado, mga person of interest, taday pa man akusado, taday pa man pinagsasampa sa korte. So bako pa sinda nga akusado. Pag akusado na, pag sinabi kaya nga akusado mga tugang, sinampa na ang kaso sa korte. Sungon yan, mga person of interest pa lang sinda mga tugang. Person of interest na sinasabing pwede na igwasindanin pagkaaram digdi po sa nasambit ng mga pinagdadangog na pinag-iimbestigaran na pwedeng may mga pagkasabot sinda sa mga anomaliya. So sarong simana mga tugang, ngunya na simana, pwede da ang matapos na and pag ako kaniyo pong mga inaapod na counter affidavit duman po sa mga person of interest, asin kapag aprobado na ang resolution, aprobado na ang resolution kan preliminary investigation kan panel, tulos iniyo pong ipapadara kan Ombudsman mga tugang, tangani pong digdi po aprobahan ang pagsampa kana sambit ng kaso. So digdi po ang Ombudsman posibleng umabot po sa 60 na mga persona and sinasabi pong makakasuhan antes po na magtapos iniyo pong taon. Iyan bunga naman po kan nainot na mga pahayag kan Department of Public Works and Highways o DPWH sa paagi po iyan mga tugang ni Vince Dizon ang sekretaryo kan DPWH. Kaya nagtutubod niya na mga tugang si Ombudsman Remulla nakakayahon ka na sa iyang opisina and kadakol na kaso maski nga ni igwaman nin haros 1,400 na mga empleyado an haros 400 na mga abogado an opisina na matutok po sa mga ini, sa mga pwede po na sangkot na mga persona na pwede pong makasuhan. So sinisiguro na digdi po ang nasambit ng mga personang iyan, na pinag-iimbestigaran, igwanang nakasuhan. And opisina kan Ombudsman, igwana po nin pinagkasuhan na alagad iniyo pong panibago, na pinag-ahalat po itong mga pag-sumiter ka na counter affidavit, iyan na mga tugang, ngunya padagos pang tinatauanin na magkakadigong pag-resibi oras kan kaniyo po nga Ombudsman para po sa due process, kinakaipuan na halaton mo na makapag-sumitergo na
kana sa inda pong mga counter affidavit. Tayo niyo po baga mga tugang may 10 aldaw na pinagtatao. So sa laog kan na 10 dias pwede na ninda na kundi makapag-sumiter kana sa indang counter affidavit, pwede na po yan na makasuwa na mga tugang. Pag nakasumiter, siyempre aadalan pa yan, and pag may magkakadigong may magkakanigo po na sinasabing mga makukusog na mga ebidensya, pwede na po yan na patawan na magkakadigong kaso na nasambit ng mga persona. So halat-halaton ta lang po Martes maaraman tayan ta sabi ka na ombudsman iniyo po mga tugang sa inda mismo na ipopublikar man. Isasabi ninda oras na maisampa na po ang mga kaso, taday man pwedeng taguon talaga yan. Taday man po yan pwedeng taguon ka na ombudsman, so ipapailing ninda. Isa sa publiko yan kung sisay ng mga persona mga involto na makakasuhan. Iniyo po nga sinasabing pwedeng magkakurulong na 60 personas. Sisay daw yan mga 60 personas na yan na pinagsasabi ka na NBI na o ka na ombudsman na pwede pong magkakarasuhan. Ako naghahalat man ko although may mga ideya na kita, alagad iyan na mga tugang data pa man pwedeng ibulgar iyan. Sagkod ng dai pa pinagapapaluwas kan opisina kan ombudsman an mga pangaran ka nasambit ng mga persona. So kay na kay puwante na halaton go na bago ta po isabita. Mas magayon nitong officialmente mga pangaran na yan naggigikan, naghahali mismo sa opisina ka na ombudsman. So duman sa mga tao na iyo po source iyo source kaniyo pong nasambit ng mga kakarasuan. Araw ka na ombudsman na sinda na pwedeng magpaluwas kana nasambit ng mga impormasyon. Kaya halat-halat kita sa maabot na aldaw ka na Martes. Kabali sa pwede pong sinasabi, kabali sa pwedeng makasuhan dyan, senador, mga tugang, pagkatapos apwera ka na senador, igwanin na congressman na pwede pong makasuhan na mga tugang. Sabi po ninda yan. Pero ninulita dai pa man na pinagbubulgar ka na ombudsman mga pangaran so dai ta pa pwedeng maipaluwas nasambit ng bagay. Mapaluwas kita kaya na kapag digdi igwanan ni na mga pangaran na ipinagapaluwas man nakasuhan na NBI mga NBI party mismo kan ombudsman DOJ so hahalaton tayo na mga tugang. Bueno, so iyan na pinagtawan talang ni na atensyon na nasambit ng bagay. Pero ngunyan sa kaso po mga tugang ni Duterte, si Duterte sige pa man giraray ni na apila sige pa man giraray ni na apila iniyo pong kampo ni dating presidente Duterte sa temporaryong papalibre sa iya anapila ni Duterte sa party kan na temporaryong pagpapalibre sa iya ibinasura na po yan na mga tugang korte. So digdi duman po sa mga kababayan ta tinatawanin na tama hatol ka na BID ni dating presidente dating presidente Rodrigo Duterte para po sa temporaryong pagpapalibre kani na kung sa'y nangangapudan ang Office of the Prosecutor International Criminal Court sa appeal sa appeal sa mga tugang
chamber para po pagtibayon iniyo pong desisyon. Sa mga nagluluwas na impormasyon, digdi sinasabing 20 pahina na redact mga tugang na dokumento na may pitsang Oktubre 31. Sinasabi ka na prosecution na ang pre-trial chamber anday naglalaom sa daipo na patunayan. Anday naglalaom sa daipo na patunayan na hypothetical as in na non-specific na mga peligro tanganing maaraman na ang padagos na pagkakulong ni Duterte ang kinakaipuhan na mga tukang. So, kada September 26, digdi kung magigirumduman ta, kada September 26, mga tugang, sinasabi na digdi po pinaganigaran, pinagsayumahan kada pre-trial chamber 1 ang kahagadan po kada dating presidente na si Rodrigo Duterte na tawan siya ng temporaryong libertad, temporaryong pagkakalibre asin digdi po sinusuguan sa iyang padagos na pagkakakulong. So, nagdesisyon na mga tugang na pre-trial chamber 1 na sinasabi na dapat digdi po mga tugang si petitionin na ngaya temporaryong palibrehon iniyo pong si Duterte. Binasura po ito. Dai tinugutan ka na chamber 1 kan pre-trial. Dai ngaya dai ngaya pwedeng kaagadan mong iyan. So binasura mga tugang. And sa sugo, sinusugo ka na pre-trial chamber 1 na padagos na ikulong si Duterte. Pakulong ngayon, ikulong ngayon. May mga reklamo. Kadakul ngayon mga reklamo laban dyan. Kaya dahil nga kami uyon na tawan niya temporaryong kalayaan si Digong. So dagos ngayon sa kulungan. So pinagtibay po kan chamber na may mga rasunis asin igwa po ni basihan tanganing digdi po magtubod na si Duterte naggibo kan krimen sa laog kan jurisdiksyon kan ICC mga tugang. Sabi kan chamber na may mga basihan niya, may mga ebidensya tanganing iyang magtubod na si Duterte nakagibo ning krimen sa laog kan jurisdiksyon kan ICC. So diyan mga tugang sinasabi po na an padagos na pagkakulong ni Duterte garo kinakaipuan tanganing masiguro an sa iyang pag-atubang sa partibismo kanda gigibo na investigasyon, gigibo na pagbista sa saya asin na day siya digdi kinakaipuan po mga tugang na kontrahon day kinakaipuan na digdi po hifaan o ibugtak sa peligro an mga investigasyon o anuman na klase nin pagdangog sa korte asin dai siya nagpapadagos sa paggibo kan nasambit ng krimen. So digdi po sa paghagad nin pagbasura sa apelasyon na ini na kung saan isinampa po kan depensa, sinabi kan na prosecution na mga abogado ni Duterte nagpahayag lang nin bako pong pag-uyon, dahil nag-uuyon sa assessment kan na chamber asin sa araw kani dahil po da nag-apila nin pagkakasala nin pagkasala mga tugang. So digdi tinatawan doon kan prosecution na binanggit kan kamera and sinasabing digdi po mga tugang and binanggit po kan kamera na day pa sa nanahaloy mga tugang and perilian asin perilian ni Duterte bilang alkalde duman po sa partibismo kanda Davao
ipinapailing ang sa iyang padagos na suporta sa Party Ken Pilipinas. Idinadagdag na ana mga alimbawang ini halos dai hypothetical, bakong hypothetical, araw po kan pig sasabing pig raralabanan kan mga abogado ni Duterte mga tugang. So higot na sinayumahan kan na prosecution and sinasabing nakakakulog na komento kan legal team kan Duterte sa pagkakakulong kay Duterte dumanda sa Netherlands para po sa mga krimen laban sa kinakasangkutan kani. So binanggit pa kang prosecution and sabi kan prosecution dahil pa sa nanahaloy komento kan defense counsel sa lado po kan media iniyo po mga tugang tinatawanin na doon dapit po sa party mismo mga desisyon kaniyo pong chamber sinasabing daidaa nababagay sa party mismo kaso na kinakatubag po ni Duterte. Alaga diyan pinag-ninigaran man iyan kan prosecution and ang sabi ninda ninulit digdi po na hilingan ninda legal na aspeto basado po sa mga ebidensya na pinag-sumiter kan mga petitioner kaniyo pong mga nagkakaso laban kay Duterte orog na itong mga biktima kaniyo pong mga panggagadan laban po mga tugang sa droga kan panahon ni Duterte kaya digdi po igwa nin jurisdiksyon party mismo kan ICC na ipagpadagos po pagdangog ka na sambit na nga kaso asin kinakaipuan lang abang dinadangog kaso yaon mismo sa jurisdiksyon korte kan ICC iniyo pong si Duterte asin dapat lang na makulong mga tugang. So iyan na pinakauring development digdi po sa kaso ni Duterte. So alagad mga abogado ni Duterte ang pamilya Duterte padagos pa man giraray na nagpapayag na iaapila ninda sambit ng desisyon na ini. Sumayo man po ni na maraot dyan sa nasambit ng bagay. Mayo man ni na maraot sa nasambit ng bagay kung iyan po mga tugang iapila. Alagad sa desisyon kan prosecution iniyo po pinagbabasura na itong apelasyon ni Duterte. Bueno, digdi man kay Senador Ping Lacson na mga tugang, ang sabi ni Ping Lacson ipapadagos niya pagkumpleto ka na pagdangog sa Senado kaniyo pong kaso sa flood control, lalong-lalo na duman sa mga sinasabing mga key witnesses, itong mga sinasabing mga testigos, na pwedeng makatabang digdi po mga tugang sa dalagan kan investigasyon. Ang sabi ni Senador Ping Lacson bilang chairman niya kan Senate Blue Ribbon Committee na digdi iimbitaran kan panel ang sarong importante na witness tangani po na iyo mga tugang and magbulgar pa, magdagdag pa nin mga kompleto nga mga ebidensya digdi po mga tugang sa ginigibong investigasyon sa flood control project kung saan nagkapirang mga persona pinagsasabing involved digdi asin nagkamada ning kickback iyan gigibon yan pagpadagos ka na investigasyon ka na prosecution pag si Duterte o pag iniyo po mga tugang si Lacson iyo na magbalik sa pwesto bilang iyo po ang chairman kan Senate Blue Ribbon Committee. So inaabangan man yan sa Martes
iyo naman ang sinasabing pagbalik sa pwesto bilang chairman kan Blue Ribbon Committee duman sa Senado ni Ping Lacson. Ang saksi po mga tugang, ang saksi nagtatapos na ang sinasabing affidavit na suportado kan mga ledger, digital files asin iba pang mga dokumentos na pwedeng digdi na kun bako po da sa Pitsa 11 gigibon na pagdangog Martes gigibon sa Pitsa 14 kan bulan kan na Nobyembre kung saan pwede pong tukaron ang pagpapasubpwe na isusubpwe na giraray mga tugang iniyo pong si retired Marine Technical Sergeant Orly Gutisa na kontrobersiya na maray. Ang sabi ni Lacson kay puwan lang na corroboration na gikan sa ibang mga testigos o dokumento tanganing maging credible ana mga pahayag po ni Gutisa. Asin pinagpipirit kani na ipagpadagos po kan Committee an Investigasyon nin patas asin mayo po nin pinapaboran mga tugang. Ikabali naman mga tugang sa nasambit ng flood control scam iniyo pong si ex-DPWH Chief Bunuan si ex-DPWH Chief Bunuan pinapaimbestigaran po kana ICI mga tugang sa ombudsman so tutulod mga tugang kana Independent Commission for Infrastructure iniyo pong ICI ang ombudsman imbestigahan si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan asin iniyo pong mga undersecretaries na sinda Roberto Bernardo asin Maria Catalina Cabral iyan manungod po kasumpay iyan kan 69.4 million pesos na Goose Flood Control Project duman po sa lugar kan Plaridel sa may Bulacan. Digdi ang sabi ka na ICI sa paagi ka na chairman kanina si Andres Reyes Jr. iniyo po dang riverbank protection structure duman po sa lugar kan barangay kan na bagong sirang Purokpor na flood kanda Commission on Audit o COA ninuli po da mga tugang itinindog sa salang location asin kulang sa tamang mga dokumentasyon imbis na sa sarong lugar binago pinatindog duman sa ibang lugar asin dai nagtama duman sa mga dokumento asin sa mga dokumentasyon na nakuaman kan ICI. So ang commission nagrekomenda na ngunyan sa ombudsman na digdi po siya sa aton bosision kung igwa po nin posible na pagbalga sa Code of Conduct asin na ethical standards para po duman sa mga opisyal asin empleyado kan gobyerno and ang publiko ang pampublikong opisina mga tugang saro sa tiwala kan publiko ang serbisyo sa publiko nangangahulugan po ni na sakripisyo para sa kapakanan kan mga Pilipino asin na bako para po digdi sa pagpapakaray kan sa indang mga sadiring mga buhay asin kundi dapat ang pakarayon ang serbisyo sa mga namamanuan. Digdi po pinag-iing kaminar kan na ECI o kan ICI iniyo pong ombudsman na adalan busisiun kung igwa po nin kaso na pwedeng isampa laban sa iba pang mga engineers para po sa inaapod na malversation, pagbalga digdi po sa mga Anti-Graft and Corrupt Practices Act asin na Government Procurement Reform Act mga tugang. Kung magigirumduman ta
sa kasagsagi po kana nasambit na nga investigasyon na mga tugang, nagbutas sa sinda Bunuan asin na Cabral, mga tugang, asin na inako ni Bunuan an sa iyang pagiging partisipasyon sa anomalya sa nagkapirang mga flood control project, mga tugang. So inako kana nasambit ng opisyal. Alagad ang bagay na yan, sabi ko nga ni sa pagikan na due process, abo kan kan ICI, abo man kan ombudsman na basta-basta magsampa nin kaso laban po digdi sa mga opisyal na ini, tabaka nga mateknikal kita, sayang nga ang mga pinagalanta, sayang nga ang pinagigibutang effort, pagkatapos nga madidismiss man lang ang kaso. So digdi pa sigurong maray sinda, kaya nire-review yung maray, inaadalan na maray arog kan rekomendasyon kan ICI na adalan ang subuot pagkakasangkot kaniyo pong mga tugang na mga opisyal kana DPWH, orog na mga tugang ana dating sekretaryo kana DPWH para po sa magkakanigong pagsampa ni na kaso. Takon na mahilingan iguanin mga probable cause, mga tugang, posible na pong isampa man, makadamay sa sasampa ni na kaso iniyo po na dating sekretaryo kana DPWH. So dakulang bagay yan, so may hiling ta dyan kung mangyayari iniyo po nasambit ng bagay, kung mangyayari iniyo nasambit ng bagay, mga tugang, talagang may mga darakulang sira na mababanwit digdi, masisiod, bagay na ni. Mantang digdi sa nagpapadagos na investigasyon kaniyo pong flood control, kinundina ng mga tugang ni kinundina na ni Lacson iniyo pong si Defensor, uli po kana padagos na panluloko sa kustodiya kana flood control scam witness. Tasigya na butog kaniyo po ni Defensor kung ano-ano po mga tugang pinagpaparasabi kani nangayayaon nga sa partibismo kana kustodiya kana Marines kana Philippine Navy, iniyo po nasambit ng si testigos ninda na si Gutisa, mga tugang, Gutisa, si Technical Sergeant Orly Gutisa, na kung sa iyan pinagninigaran man kan commandant kan Philippine Marines na si Major General Vincent Blanco III. So kinukumpirmar kani na digdi po mga tugang mayo sa saindang kustodiya iniyo pong si retired Marines Gutisa. Yan kontra sa mga sabi-sabi, mga pahayag kaniyo po ni Michael Defensor. Kaya digdi po kinukundina niya, iniyo pong si kinukundina kani si Defensor dapit digdi sa nasambit ng bagay. So mga litis yan na mga tugang na pinagtataon niya to ni na atensyon, digdi po sa nagpapadagos na investigasyon na kaniyo pong flood control anomalies, digdi po sa satuyang nasyon. Posible subot na maisampa ang kaso asin na posible po na digdi po mga tugang kabali po dyan sa pwede pong masampaanin na kaso, iyo po ining dating speaker kan House si Romualdez, mga tugang. Sabi yan, hilingon tata sinda mismo nag-aaradal kaya sinda nag-aaradal kaniyo po mga tugang na mga pwedeng isampa na mga kaso, kaya so sabi digdi mga tugang, pangaranan da ni Romualdez asin ko na posibleng na digdi po nadamay sa partibismo kaniyo pong mga kontrobersiyang ini
dyan po sa party mismo kan flood control. So mahalat kita kaniyo pong nasambit na nga bagay ta. Bako man kita madesisyon kita nagdadangog sa naman kung ano po anda pwedeng mangyari so nagdadangog sa naman kita mga tugang digdi po sa daralagan kan ginigibong investigasyon. So dahil man kita pwedeng magsabi na sige na sampain na yan na makusugo na niya ebidensya. Although may mga sa mga bareta may mga tsorya na kamo may mga igwa naman kamong mga opinion na mga tugang na naglalaog sa indong isip alagad data pwedeng panginutan nag-iimbestigar sa nasambit ng kaso so data po yan pwedeng digdi sabihan diktahan tamayo po kita na puder kayan kita lang po madangog and mahalat asin na mapaabot nin mga impormasyon. Pero ang pagpaabot na nin mga impormasyon dapat mayo nin halo. Mayo nin base duman sa facts sa mga tugang. Base sa facts asin data pwede nadagdagan iyan. Tapag dinagdagan mo yan, chismis na yan, maritis na, luwas na kayan. So dapat kung ano si facts na pinagapapaluwas duman sa nakita mga tugang. Sa kuyan ngunyan na mga tugang an pinag-uurulayan ngunyan an pwedeng magdalagan at tandim tandim sa papaabuto na eleksyon na 2028 presidential election. May mga nagluluwas ng mga pangaran na mga tugang may mga nagluluwas ng mga pangaran na pwedeng digdi po Rapi Tulfo, Risa Hontiveros, pwede po da nga makusog. Pwede na makusog po da na mag-tandim. Day pa man sinasabi, may maning kumpirmasyon na madalagan iniyo pong si Risa Hontiveros para presidente o si Rapi Tulfo para presidente, ang vice presidente si Risa Hontiveros o kunday man si Risa Hontiveros ang presidente asin ang vice presidente si Rapi Tulfo. Kaya lang may mga nagluluwas sabi ko nga may mga nagluluwas na mga impormasyon na mga tugang na sabi pwede po da nga mabilog tambalan ninda Senador Rapi Tulfo asin niyo pong si Risa Hontiveros para po sa 2028 presidential election. Iyan basado po iyan mga tugang nagbabanggit kayan iyo po si sarong professor duman po sa parte mismo kan UP mga tugang si Professor Ranjet Reye so iyo ang nagsasabi na posibleng digdi po da maray ang sabi niya sa iya man lang na observation ang sabi kaniyo pong professor na si Reye na magayon pwedeng maging magayon na tambalan Tulfo Hontiveros ang nahihiling na competitive tandem laban po da iniyo ki Sara Duterte asin magiging running mate kani akoon kaya niya to sa dae maski kuya na mga tugang talagang inuurulayan na sa politika ngunyan akoon sa dae may interest po na maglaban na presidente ining si Sara Duterte target talaga ni Sara Duterte na magdalagan maski nga ni sige sabi niya na mayo pa siya na decision asin mayo pa sa isip niya puro nga trabaho pero sa dalagan sa iro-iro niya oral daw mga tugang sa pagpapaluwas dyanin mga batiko sa administrasyon and sa pagtuyaw niya sa administrasyon Marcos asin mga tugang sa pagsawsaw niya sa nagkapirang mga issues sa national nagluluwas mga tugang na dalagan kan sa iyang lakaw-lakaw iyo po ang target niyang pagka-presidente ka na nasyon. Kaya digdi sabi po kaniya ni Reye mas maring tandim nahihiling mi ngaya o nahihiling ko ngaya na ang pinakamagayon na tandim iyo po ngaya Hontiveros saka Tulfo Risa Hontiveros saka Rapi Tulfo o kunday man ngaya Rapi Tulfo
Hontiveros man giraray. So nilinaw ni Rie na sinabi man, alagad nagpahayag man ini mga tugang na talagang harayo pa ang eleksyon sa 2028. Kundi nagpapaluwas na siya kana sa iyang mga pag-aadal. Ano po, sabi niya, harayo pa man talaga ngayon ang eleksyon sa 2028 eleksyon, kaya posibleng magkaigwa pa nina mga pagbabago ang posisyon kana mga posibleng magdalagan sa masunod na mga perilian. Ikadakol, maski nga ni si Trillanes, kung hilingon mo, nagpapaluwas naman mga tugang, Hontiveros medyo marayini. Kaya lang si Rapi Tulfo, dahil ko lang arama mga tugang, kung iniyo hinugna, iniyo pong si Rapi Tulfo. Pero Hontiveros, kung hilingon mo, pwede na magdalagan. Alagad mga tugang, igwa pa ni na pinagabutas sa napayag na pwedeng sa third quarter, nagkaigwa po kayo ni na survey ngunyan, nagkaigwa ni na survey ngunyan nati third quarter mga tugang, itong Publicus Asia Incorporated. As in, nagluluwas kaya duman sa survey, si Hontiveros, iyo po ang nakakuha kan pinakahalangkaw na rating sa Senado. Ngunyan, siya ang pinakamahamot ngunyan sa Senado, iniyo pong si Risa Hontiveros. Malata sa survey kana Publicus mga tugang Asia Incorporated, so nagluluwas digdi na nakakuha po nin 52% iniyo pong si Hontiveros. Ang nakasunod po dyan, iyo si Senadora Rapi Tulfo na may 41%, as in si Senadora Loren Legarda na igwaman po ni na 38%. So, ang nagkapirang mga senador, suminadsad po itong sa indang mga grado, mga rating, mga tugang sa Senado bilang mga senador, lalong-lalo na ito pong mga senador na naiimbwelto ansin ng mga pangaran digdi po sa mga flood control iskandal mga tugang. Susadsad na maray, hababa na maray ang porsyentay na nakukuha ninda sa survey. So padagos man sa survey naglalangkaw man mga tugang ang porsyentay ni BP Duterte na sinasabi na madalagan man bilang presidente sa 2028. Pero sigun na kay Duterte, mayo da siyang desisyon sa tao kanda padagos na pag-inkaminar sa iya kanda partido kanda Demokratikong Pilipino o kanda PDP laban na mga tugang. Pero nagluluwas mga tugang kung hilingon mo garo tulak ng bibig kabig ng dibdib mga potensyal na mga pahayag na yan kaniyo po ni Sara Duterte. Taaraman talaga, maski kadto pa, itinutulod ka na sa indang pamilya, itinutulod ni Digong, na magdalagan bilang presidente kan Pilipinas kan partido kan PDP laban sa 2028 presidential election. Iyo na si Sara Duterte and iyo man si Sara mga tugang, kung mataram lang yan in katotohanan, dahil lang yan magpara sagin-sagin, mahilig kaya sa sagin-sagin ng mga Duterte baga, araw kayo na mga dalagan, mga subot pasaragin-sagin, ginibo na bagay ni Digong, kanto baga si Digong, dahil man niya kumadalagan, dahil man niya kumadalagan, pagkatapos nagdalagan, o iyo man yung namana ni, nama na mga tugang ni Inday, kaya maraya na kamo sa tada mga tugang, dahil na kamo magpara gayong magpara rinigar nga ni, kung madalagan na sabi ng madalagan, so yan ang pinakamaray kayan, pero saro pa sa hinihiling man,
na posibilidad na magdalagan po mga tugang sa 2028. Ang nagtutulod kaniya mga tugang siyempre itong Liberal Party. Liberal Party pagkatapos ang grupo ka na mga namamanwaan lalong-lalo na po duman sa Metro Manila ang gusto ninda na magdalagan iniyo pong si Mayor Leni Robredo. Kaya lang maayo pa man po bagang pinagpapaluwas si Mayor Leni Robredo. Ang sabi ni Mayor digdigo na nga ako sa laog kan na syudad Canaga makonsentrar mga tugang tapapakarayon niya ang syudad Canaga. Iyo man talaga ang gibon niya pero dahil niya man may man siyang sinasabi kung madalagan siya and dahil niya pa man sinasabi na dahil siya madalagan kumbaga digdi dahil niya sinasara ang pinto sa mga posibilidad basta ang sabi niya konsentrar po ko nang ako kana sa kuyang trabaho bilang alkalde kana syudad Canaga tapapakarayon ko gunan syudad Canaga so punto na duman sumayo ng kasunod bakong arog ni Sara Duterte nagpaparasagin-sagin ayo man yan si ginibo kadto ni Digong mga tugang nagparasagin-sagin man baga si Digong daing niya kumadalagan na pagka presidente nama naman ni Sara epektibo ngaya ito mapasiro-siro ngaya ko sa tawo pasiro-siro nganyan si Sara pero ang talagang target niya presidente sa maabot pong eleksyon na mga tugang kaya adalan nindong marayan mga pinagsasabi ni Sara Duterte ang pinagsasabi kan na mga Duterte mga tugang si Pulong adalan nindong maray ining pinagpaparasabi ni Digong si Digong pati kuminsan mga tugang si mga tinaram niya nagkakarambyo dinidirila niya na si mga tinatararam niya kadto pinagpaparakundinar niya Diyos mga tugang kan siya presidente pa pinagbabasang-basang niyan mahal na Diyos kan nakulong na an inot na inahagad an inot na inaapudan an mahal na Diyos sa mga tugang kadto day nagtutubod kinukundinan niya so talagang arog kayan daralagan kaya sabi ko nga ni adalan nindong maray adalan nindong maray an mga tinataram kaniyo pong mga Duterte takon minsan na mga tugang sa indaw mo man lang makukuha sa indaw mo man lang makukuha sa mga binubutas sa nindang mga pahayag an mga kasimbagan na pinaghahanap nindo kaya iyan ang nagruruluwas na mga pangaran so palibas sa aranin na 2026 na so masunod kayan na pag 2027 kayan fight na yan kabangaan pa lang mga tugang ingon yan pa lang nga fight na irikol-ikol si Leni talagang daipo nagihiro talagang nakakonsentrar degdi po sa party mismo ka na syudad Canaga dahil nagpaparaintinding kayo kana issue mapadapit man sa presidential election kaya lang may mga nagtutulod si mga nagtutulod sa iya si mga sibilyan iyo po mga tugang naglalakaw iyo naghihiro asin iyo may kursunada na magdalagan na bilang presidente kanda sa tuyang nasyon sa pagka presidential election sa 2028 Leni Robredo so maurag niyo mayo naman kayong inihiling na iba pang mga pangaran na pwedeng magbungkaras saro man kuta na may nagsusuro-survey naman na nagsasabi Trillanes pero mayo pa si Trillanes sa mga tugang arayon pang maraya iniyo po although taga Bicol iniyo pong si Trillanes pero harayon pong maray kumbaga non-winnable iniyo kung magdalagan ini bilang presidente ka na sa tuyang nasyon na mga tugang arayo ini sa kapangganahan iniyo pong si Senador Trillanes kadakol na mga posibleng
mangyari pa, taarayoon pa man, sabi nga ni Professor Rie, arayoon pa man yan eleksyon, ito nga sa kuya lang ito, na opinion. Sa pag-aadal ko nga, iyo yan ang posibleng magayon nga na mga magdaralagan bilang presidente ka na nasyon. Magayon nga tandem, iniyo pong si Hontiveros saka si Tulfo, Rapi Tulfo, mga tugang. And Leni Robredo kung mapait data aram kung si Sayman ang vice niya. Kundi si Vice President Leni Robredo kaya pag ginahapot pangisi-ngisi sana perming likay pagabot po sa issue kan presidency permi sana pong likay siya and permi niyang sinasabi yaon nga ko digdi sa laog ka na siyudad Canaga makonsentrar go na and papakarayon ko nga sa kuyang lugar na siyudad ka na Naga. So sana pero kamo mga tugang sisipa man na nahihiling nindo mayo naman kitang nahihiling na mga pwede ang sabi Loren Ligarda pwede po na mag vice presidente pero pag presidente malabo-labo ang Loren Ligarda so vice presidente pwedeng mag dalagan pero sa lado ni Ligarda mayo pa man po siyang pinagpapaluwas na pa man na pahayag so nakakabit lang na itong pangaran niya duman sa mga posibilidad na pwede pong magdalagan sa langkaw ng mga posisyon sa masunod pong eleksyon. Iniyo po mayo man yan mga kumpirmasyon pa gabos man yan mayo ni mga kumpirmasyon so ipinapaluwas lang ang mga posibilidad mga tugang anong malay mo kung si Hontiveros day man talaga magdalagan ini yung si kuya day man talaga magdalagan ini po mga tugang si Rapi Tulfo anong malay mo kung si Sara talaga mga tugang digdi data aram so basta iyan mga posibilidad man lang yan na mga tugang na pwede po na iyong yan ang mga pangaran na arukayan anong malay mo kung si Soto magdalagan na itong si Soto mga tugang si Mayor ka na Pasig si Biko Soto o anong malay mo kung magdalagan to bilang presidente kan Pilipinas kadakol anong malay mo kung iniyon na naman si Moreno si Isko magdalagan man bilang presidente kan Pilipinas so kadakol pa po ni mga oras kadakol pa ni mga pagkakataon tangani pong maaraman niya to ang mga detalyes ka na bagay na yan. Bueno, duman sa mga kababayan kumusta ka mo mga tugang? Kumusta si mga parantabay digdi po sa laog ka na sa tuyang lugar sa parte mismo ka na probinsya kan Camarines Sur sa siyudad ka na Naga sa siyudad ka na Naga mga tugang digdi po padagos-dagos and pagkakaigwa kan problema sa bulos ka na trapiko dahil talaga mapakaray-karay ka na lokal na gobyerno ka na syudad iniyo pong dalagan ka na sistema ka na bulos ka na trapiko siguro pwedeng maina-inaan iyan na ang problema sa bulos ka na trapiko kung digdi mga tugang iluluwas na kan syudad Canaga anda mga trimobile ang mga trimobile iguana sa nasinda kadtong kanya-kanya nga mga ruta kung ipapasudod ining number coding o color coding kundi ang number coding masakit yan so color coding mga tugang nangaya ining mga lugar na ini anda biyahe duman lang tanganing dai na magsurusuan kadaklan kaya bagangon yan anda mga trimobile mga tugang
andaralagan na pasiring dyan sa may dakulang mula sa CBD2, ano, pasiriring dyan na daralagan na mga tugang, makanos dyan po nagpipili kung minsan pati ni na pasayro, and nahihiling ta na talagang surusuan na dalagan ka na bulos ka na trapiko digdi. Nagpaparadakula kaya nagpaparadakol ang volume kan mga bihikulo, lalong-lalo na itong sa pribado na mga bihikulo digdi po sa laog ka na sa tuyang lugar. Ang tinamputa, saradit-sadit man lang mga tugang, kadakol na nin may bihikulo, kadakol pa nin mga may motorsiklo, so dapat digdi siguro pakarayo na maray ang sistema sa bulos ka na trapiko. O saro na dyan, i-implementar na guna ang color coding. O pag nai-implementar na ang color coding sa parte mismo kaniyo pong mga trimobile, isunod naman itong mga private vehicle. Ano? O isunod naman kundi ang mga private vehicle, kaya dahil mo yan iibitaran na takon may mga kanya-kanyang ruta yan dahil mo man pati aram kung sa inyan madaralagan, no? Kaya masakit-sakit ang dalagan pa kanda kadayo pong traffic digdi po sa Laog Kanaga. And saro pa dyan, tanganing maresolveran, talagang i-implementar nin tultul na iniyo pong pag-ticket, pag-ticket, bako po duman sa mga motorista na nagagamit nin motor, kundi itong nagpaparking sa mga gilid ka na mga tinampo. Tasaro pa man po iyan mga tugang na nakakakontriber kaniyo pong problema sa dalagan kanda bulos ka na trapiko. So i-implementar yan na tultul. Haraliun yan na iyan mga nakapararking na yan na gilid nin tinampo na mga sasakyan. So dai na talaga tugutan. Taigwa po nin mga may kadsadiri nin bakong aning mga may kadsadiri nag-aarar kila nin mga edipisyo digdi po sa Laog ka na Siyudad Kanaga na mayo po nin parkingan si manager ninda o si staff ninda, igwa po ninda rang bikulo sa gilid na lang kan tinampo pinagapaparking. Iyan ko ta na ang dapat na disiplinahon. Kanda sa tuya po mga autoridad na day talaga tugutan na magpararking dyan. Iniyo pong nasambit na pong mga bihikulo na mga pampribado. Maray ko ini yung kuya maray ko ining mga jeepney nagbabiyahing taganaga lang, dire-diretso lang yan. Pag sinabi mong ruta magsaysay, diversion, relibot-libot lang yan. Na-parking lang yan na dyan kung ma-pick up sa kamapababa ni na pasayro. O na anibaman, inaabot ni na 30 segundos, tako nagahalat, o 20 segundos, pero daing gayo. O ini yung iba, permanente na talaga ang mga private vehicle, permanente na. Pag baba kayan sa behikulo, kung bakong alas 8, nagbaba yan, kung nagtatrabaho dyan sa atubangan, mabalik yan na alas 12, sa kalang mahahali itong behikulo. O ano ba nga ni dyan, maghapon na, sa mga atubangan kan mga hotel, human, digdi po sa may magsaysay, human, iyan lang dapat na inaaradalan, pagkatapos tama ito, ako, conforme ako kadto na ipasunod giraray itong truck ban, digdi po sa Laog ka na Naga, itong kasuguan, kahit to haloy-haloy na po iyan na ordinansa, digdi po sa Laog ka Naga, iniyo pong truck ban, ibalik lang po itong truck ban, mga tugang saro po iyan sa mga sa makakapaluwag-luwag ning kadikit, makakaina-ina kan na volume kan na bulos kan traffic, digdi po sa Laog ka na Siyudad Kanaga. Taigwa po ni na mga delivery truck, itong mga truck van, mga tugang, mga van, sige na aragi, digdi sige na ralaog, digdi po sa satuyang lugar. So saro pa yan, although dikit man lang yan,
alagad pag nagdidiskarga yan na kana sa indang mga epektos na daradara, diyan na nagkakaigwa po ni na gurumok na bulos ka na trapiko, no? Diyan na saka disiplinahon na iniyo pong mga loop service, ano po, ito nagbabiyahing Concepcion del Rosario, ayan na mga nagaagi sa diversion, nagaagi sa kung saan na ruta, ano, dapat mayo sindanin terminal, ano, mayo sindanin terminal, dapat gibuninda loop service man, garo magsaysay diversion, aro kayan mga tugang gibuhon. Ta kung hihilingon mo kaya, iniyo po mga tugang na biyahe nga panganiban na Concepcion del Rosario, panganiban diversion del Rosario Concepcion, ano, sinda mga tugang nagtiterminal, nagtiterminal dyan po sa parte mismo kanda Saud, ano, kung bako dyan sa Saud, dumambaga sa may sarong hotel, sa kantukan sarong hotel, dyan po sa may Dinaga, nakakagurumok pa yan ka na bulos ka na trapiko. Dapat dire-diretso lang pick up, mayo po ninda gigibo na pag terminal. Ginigibo ng terminal pag daipano day manaharali pati, iniyo pong magsaysay diversion dire-diretso, na-pick up man ni na mga pasayro duman sa sentro, na-steady man pero segundo sana. Iyan na mga panganiban na yan, Concepcion, mga tugang Concepcion diversion, iyan na nag-terminal minuto ta pinapapano, pinapapano, sa indang mga bihikulo o saro pa yan sa nagdadara ni problema sa bulos kan trapiko, lalo na dyan sa may Zamora Street, sa Zamora Underpass, dyan po sa Merkado Publiko kan na siyudad kan na Naga, so elinga, may mga maski may mga PSO day baga nagkakatarakot, day ko aram kung tano ta day man niya napapali kan na PSO, iniyo pong mga bihikulong ini narayaon po dyan sa may party na kan na tinampo, mga tugang nakagarahi, nakaparking, iniyo pong mga private vehicle. Day ko aram ko na ano ang rason taday ninda kaya iyan, masabi ki manager ngayon ay bako man na tabako man yan na sa diri ka na manager kan establishmento iyan na tinampo, and daiman ang tinampo daiman yan pinagdisenyo tanganing parkingan mo yan, kan bihikulo maghapon po dyan, o kung daiman kabangang aldaw bako man yan arog kayan, dinisenyo yan tanganing agihan bakong parkingan, o kung daiman mag-pick up ni na mga pasayro ali na naman, pero iniyo pong stationary ka na dyan mo na ipaparking, ginibo mo ng garayan itong shoulder ka na tinampo, itong bike lane ay dakulang insulto na yan sa mga autoridad ta, digdi po sa Laog Kanaga, dakulang insulto na yan sa parte mismo kana opisina, kana PSO, tadaininda kaya, daininda kaya pag manager pala, pag kuyan pala na, pag may sentimos nga, pag mayaman na, okay na lang pala niyan na mag-for parking dyan, pag mga pampasero pala ng mga bihikulo, bawal, ay pambihira. Sana ipasunod nin tultol anlay. Ining truckban okay ini. Pagkakaigwanin na oras na sa paglaog sa mga mayor na street ka na siyudad Kanaga, okay po ako kayan. Mayo yan na problema. Talagang dapat kung igwa ka manin na darang mga items, igwa ka manin na dara ni mga kontrabando, produkto mga tugang, iyan may oras ka na maglaog dyan. Pag nag-deliver ka nin aga,
siyempre mababa ka kadto nga sa imong mga produkto nga dara, makrear ka talaga nin na traffic diyan. Makrear ka nin traffic, pero tama ito na truck ban may oras lang malaog sinda, may oras man na ma-deliver sinda kana sa inda mismo na mga produkto. Tamang pag-deliver ka na mga produkto dapat sa oras nin alas 8 nin banggi. Sa oras nin alas 8 nin pagkabanggi, o kundi man amay nin pagkaaga, mga yaon dyan na alas 3, alas 4, o alas 5. Pagkatapos kayan na dahil natuturugutan yan, tanganing digdi maibitaran ana pagkakaigwa po nin problema sa bulos ka na trapiko. So yan ang pinakamaray ng mga oras. Kaya otron ko, mayo ako nin pagkontra digdi po sa desisyon kana syudad Canaga na magkaigwa po nin na truck ban. Asin tutugutan sa nasinda kung anong oras sinda pwedeng makaagi, makalaog sa mga mayor na kalye digdi po sa laog Canaga. Pero mga tugang inabot kami nin oras nin pamamaaram digdi po sa laog na programa nga Ciudadano. Sa pangaran ka na sa tuya po nga nakaibanan sa Engineering Department, yaon dyan si Sir Stephen Pavis, si Sir Chief Engineer Ariel Camarote, asin nakahabol na si Sir Pastor Serge Marmol. Mga tugang sa pangaran ka na regular host ka na programa, asin man KBP Chairman kanap Siyudad Naga, asin man Station Manager kan BBS-FM Naga, Sir Bibot Calya. Ako po si Jonel Cuba. Mabalos kan sa pong pagantabay, mapasatuya pulugod, an biyaya patin, an bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, Basta Barreta, sigurado. Ang Ciudadano. Mula sa awit 139, 23 hanggang 24. Siyasatin mo ako, O Diyos, at kilalanin mo ang aking puso. Subukin mo ako at alamin mo ang aking mga pag-iisip. At tingnan mo kung may anumang masamang lakad sa akin. At patnubayan mo ako sa daan na walang hanggan.